Po, no? Magandang umaga po sa ating mga kaibigan ngayon na may mga ipapaabot na naman po sila, no? Ito po ay nakita po nila, no? Kasi yung mga kaibigan natin, no, binibigyan po tayo ng babala, no, sa mga nakikita po nila, no, sa mga mangyayari. So, ayun. Alam po ng ating mga mahal na kaibigan na ang lahat po ng tao ay tutok po talaga, no, sa mga balita ngayon tungkol po sa ating mahal na Pangulo na si Duterte. No, nakikita po ng lahat ng tao na yung si Pangulo ngayon ay si Tatay Digong po ay parang hirap po siya, no, may dinaramdam po siya. Sabi po, kaibigan Peter, meron po akong itatanong po sa inyo. Si Tatay Digong po ay iba po yung pakiramdam ko sa kanya eh. Parang may iniinda po talaga siya sa kanyang katawan. Kaibigan, kumusta naman po ang trato nila doon sa ating mahal na Pangulo, kaibigan? Ay. Si Tatay Digong, sabi ni kaibigang Peter, hindi naman daw talaga ibinigay, no, wala jud siya taga iog kanang tambal, no, para sa sakit, no, ni Tatay Digong. Kaya parang tinitiis na lang po ni Pangulo ngayon yung karamdaman niya, no? Luoy biya ito po talaga yung sigaw ng mga tao, kaibigan, no, na grabe na, sobra na talagang galit na galit, parang gusto na talagang sumabog sa galit ang taong bayan. So, kaibigang Peter, sa palagay mo, kaibigan, no, ano pong dapat namin gawin? Dahil may lumalabas na po ngayon, no, may lumalabas na po ng mga taong masasama. At Peter, totoo ba, Peter, na naigipang buhian ron ng mga killer? Natulog ba? So, meron na daw nga pinapakawalan ngayon na mamamatay tao, no. So, parang may ipapatumba ang mga kalaban. Kaibigan, sana hindi naman mangyari, no, para paano na lang, kaibigan, kung maging madugo ang politika ngayon, kaibigan. So, grabe ang kagubot gyud nga mahitabo na apay mga kalamidad. Sao na lang ni kaibigang Peter. Sabi pala ni kaibigan, no, na ang dami po daw kasinungalingan ni Pangulong Marcos, no. Madami daw niyang mga kasinungalingan talaga na sinabi. At sana sabi niya na wag daw tayong magpauto, no, wag daw tayong magpauto sa kay Marcos. Sus, kaibigan, opo. Hindi daw matago ang katotohanan dahil may kaalyado daw, ay yung mga kaalyado daw ni dating Pangulong Marcos po ay babaliktad na daw, magsisimula na daw ang paglabas ng katotohanan. Po, kaibigan. So, yun pa rin, no, sabi ni kaibigan na wag daw tayong matakot, magdasal lang daw tayo talaga, no, kasi unang-una yan naman talaga yung pinaka-powerful na magagawa natin ngayon, ang pagdarasal ng taimtim.
may parte daw na bansa na magkakagira daw. Tapos paano na lang kaibigan kung may mga mga OFW doon kaibigan, madadamay. Wag lang daw mag-alala no dahil madami pa daw may magagawa pa daw no para mapigilan ito. Oo kaibigan. Grabe. Grabe no kung grabe na yung mga balita ngayon Peter no. May mga ni-rape na naman ng mga bata kaibigan no. Tinapon lang doon sa bangin. Grabe, dumadami po talaga ang adik ngayon kaibigan. Kaibigan sa palagay mo kaibigan, mapipigilan pa kaya ito kaibigan kung itong kalaban ang mananalo no? Kung ang kalaban ay magtatagumpay. Ano sa palagay mo kaibigan ay mananalo? Mananalo ba talaga ang kasamaan kaibigan? Posible daw na mangyari. Kaya nga sabi ni kaibigang Peter, ito na daw yung tinatawag na digmaan. Magsisimula na daw, no? Ito kapag makapasok na, kapag mahulog na sa laang ang mga taong bayan. Sana daw wag daw tayong magpadala no sa matamis na pangako ng isang leader na hindi naman wala namang ibang ginawa no kundi ang ihulog tayo sa kanyang patibong. Ating daw ang araw na ang lahat ng tao ay hindi na daw tayo makakabili ng mga pagkain no. Kaya dapat lang daw ay simula daw ngayon dapat ay maghanda-handa na daw tayo ng mga pagkain, dilata, bigas pa dyan. Wala namang mawawala kung ito'y gagawin natin no. Walang mawawala. Kaya ito yung ano talaga nila no. Ito talaga yung pinapaabot talaga, pinaka-importante pinapaabot ng ating mga mahal na duwende no na maghanda-handa gyud no. Mga pagkain, gas, gasolina, mga lampara no. Po kaibigan. Unahin gyud daw yung bigas. Importante gyud daw ang bugas no. Opo kaibigan. Darating daw panahon na yung pera wala na daw magagawa no? Hindi daw talaga makakasalba ang pera sa buhay ng tao. Sisilabasan daw ang mga mangkukulam, mga kulto, mga kriminal, mga adik, kidnapper. At nakikita daw ng ating kaibigan no na magkakaroon daw no ng patayan no. Magkakaroon daw po ng patayan no sa isang lugar, at sa lugar na to madaming mamamatay no, at madaming mawawala ng ari-arian, bahay dahil ipapasabugin daw ang lugar na to. Ay, Diyos ko.
grabe na daw yung mga may patago daw ngayon no, na paggawaan ng bomba. No? At naghahanda daw yung mga terorista, no? Salamat. Opo, salamat po kaibigang Peter. Salamat po sa inyong impormasyon. Opo. Salamat po kaibigan. Tatandaan po namin yan. Sabi pala ni kaibigang Peter no na alma-almahan po namin ang aming pag-i-explore dahil delikado. Mga hunters, ingat kayo. Hindi na natin alam kung sino yung kalaban natin dahil maraming mga lumalabas ngayon sa bundok. Marami na, hindi na mga batalyon na ang mga kalaban karon. Ingatan daw po ang pamilya. Ingatan po ang pamilya ninyo, mga viewers no, sa lahat po nanonood, mag-ingat tayo. At kailangan mag-igmat ta, maging alerto tayo. Di ta magkumpiyansa karong panahon na. Opo kaibigan, tatandaan po namin yan. Opo. Opo kaibigang Peter. Opo. Sige po. Yan. Yung sinabi si Peter. Opo. Critical talaga sitwasyon ngayon. Sabi niya no, ang mga tao daw ay hindi na daw takot no. Wala ni kahadlok ang mga tao karon nga mobuhat og mga krimen. Dili ni sila mahadlok mo patay og tao, mang rape og tao. Bisan si kinsa ka pa man diha. No? Dahil ang mga kaaway na ay lumabas na at magsisimula na. Ay, grabe no. Kakalungkot naman. Grabe yung pinaabot sa atin ng ating kaibigan. Yan. Magtabi-tabi na tayo ng opo. Simula ngayon, magtabi-tabi na po tayo ng mga pagkain natin ngayon. No, mga dilata, solar, sanunsa pa diha na magamit nato in case sa emergency natay magamit. Opo. Sabi ni kaibigan na meron daw mga armado na papasok sa bahay-bahay. Yan yung nakita na ating kaibigan. Yan po yung nila, nakita nila sa mga mangyayari. Kaya ang gagawin po daw natin, magdasal. Magdasal tayo. Pagdasal natin ng ting bayan. Opo kaibigan. Ay, sige po. Opo. Huwag mo pong hayaan no. No, sana naman hindi makapasok no, ang mga kasi sabi ni kaibigang Peter may lalabas na namang bagong kaaway. Daghan daw patay ang mahitabo karong 2025 at wala daw itong pinipili.
dumadami pa daw yung mga drug addict ngayon. Sino na ang lalaban, no? Para ipagtanggol ang bayan. Kaya sabi ni Peter, mamili talaga tayo no, ng mga leader. Sa darating na eleksyon ay pipiliin natin ang mabubuting leader, no, na kaya tayong ipaglaban, kaya tayong ipagtanggol, no? Yung matapang na leader, yung walang kinakatakutan, yun yung ano natin piliin. At unang-una, may mabuting puso. Po kaibigan, salamat po. Opo. Hindi naman daw talaga natatakot ng mga tao, kasi kung titingnan ninyo, no, yung mga krimen na ginagawa nila, binibideo pa nila pareha ng mga adik, nagbibideo pa sila habang nag-take sila og mga drugs. At saka may pinasa din sa akin na video, no, na habang pinapatay po nila, ni-rape po nila yung bata, binibideo pa nila. Grabe, ang sakit sa pamilya nun, no? Sakit kaayo na sa pamilya sa biktima, dahil wala na daw talagang kinakatakutan ng mga kriminal ngayon, dahil may taga-protekta din sa kanila. Wala na daw kwenta ang batas ngayon, sabi ni kaibigang Peter. Darating daw ang panahon na walang hustisya sa mga biktima. Kaya ang gagawin daw ng mga tao, no, balsanay na lang muna, mahitabo na magpatay na ang mga tao. Yan yung nakikita nila. Salamat kaibigan. Opo, sige po. Mag-a-update na lang po kami sa inyo, no. Salamat po sa pinapaabot nyo po na mga opo. Salamat kaibigan sa mga sinabi mo ngayon. At least maalerto po ang mga tao. Opo, sige po. Maraming salamat kaibigang Peter, no. So yan, baka mamaya kasi pinipigilan kami ngayon ng aming mga kaibigan na mag-explore ngayon. Hindi muna daw kami mag-i-explore. Kaibigan Peter, salamat kaibigan. Sige po. Dahil meron daw panganib na darating, no? So alam na nila yan na sila nakikita na nila ang mahitabo. Kaya mawarningan mi agad na sa among mga kaibigan na hindi muna kami mag-explore, pero baka pwede na bukas or mamaya. Sige kaibigan. Opo. Sige, salamat kaibigang Peter. Maraming salamat. Sige kaibigan. Opo. Ayan. Sabi ni Peter, no, nalulungkot talaga sila sa mangyayari dito sa ating mundo. Pero yung hiling talaga nila na sana, no, yung katahimikan, no, pagdasal natin ang ipagdasal natin na walang patayan na magaganap, walang gulo na magaganap, at hindi maghari ang kasamaan dito sa mundo. Isipin natin ating pamilya, protektahan natin ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Opo. Salamat po Peter yan.
Hanggang dito na lang po. Salamat po. Babalik po ako mamaya.